The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Pastor Jeff? Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Magandang Yan. umaga. Happy Okay. Monday. Alright, so Maganda. Monday ngayon, ito na ang ating pong gabay at patnubay para po sa lahat ng ating mga uri manggagawa at mga nakantabay po sa ating pong paghuhugutan ng ating pong aral today. Brad, go ahead. Yes, Brad. Kahapon nagkaroon na po ako ng 100th founding anniversary speaking engagement. Nakaka-inspire po, no? Sa Sabang Church of Christ Disciple. Alam mo, Brad, Ted, napakarami mong fans doon. Kaya talagang mga super seniors, 100-year founding anniversary. Mir at Zena Espejo, lagi raw sila nakatune in. Ate Nora at Maricel Tirona. And of course, Tina and Alan Sakilayan yung nag-invite sa akin. Habang ako po'y nandun at ini-enjoy yung mga testimony ng Diyos sa 100 taon nilang pag-celebrate doon po sa Cavite, na-inspire lang ako sa verse na to, yung faithfulness ni God. Sabi po sa Panaghoy, malalim to, Tagalog, Panaghoy 3, 22 hanggang 23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ang ganda po niyan. Sa English, mas kilala niyo siguro yan. Because of the Lord's great love, we are not consumed. His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam mo niyo po, maraming bagay sa buhay natin na hindi natin kayang siguraduhin. May mga taong nangako pero hindi tumupad. May mga, maraming politikong ganyan. May mga kaibigan tayo na nagsabing, nandito lang ako pero nawawala kapag nagkakaipitan na. May mga plano tayong akala natin sure na pero biglang, alam mo yun, nagbabago. At kung honest tayo rin naman minsan hindi faithful. May mga pangako rin tayo sa Diyos na, Lord, last na tong vision na to. Lord, magbabago na ako, pero nasan tayo, bumabalik-balik tayo, no? Sinabi natin, Lord, last na, babait na ako, o papatawad na ako, hindi po nangyayari. Pero ito magandang balita. Kahit tayo nagkukulang, ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang faithfulness po ni God ay hindi nakadepende sa mood natin, sa performance natin, sa spiritual strength natin. God is faithful because faithfulness is part of His character. Hindi siya faithful dahil deserving tayo. Faithful siya dahil yon ang kanyang nature. Tingnan niyo yung Lamentation, sabi po ito, great is your faithfulness. Okay, hindi ito sinulat sa panahon na maayos ang lahat. Sinulat to nung matinding suffering, distraction, grief at suffering. Ibig sabihin, pwede nating maranasan ng faithfulness ni God kahit sa gitna ng unos at matinding dagok sa buhay. Kaya minsan yung faithfulness ni God, inisip natin pag blessed lang tayo. Hindi po. Faithful siya even in the midst of storm. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ka iiwanan ng Diyos at hindi ka niya ilalaglag. Hindi ka pababayaan. Sabi nga ng Lamentations as I end, yung mercy daw po niya, new every morning. Bawat umaga, may bagong katapatan ng Diyos na maaari natin ma-experience. Hindi to leftover mercy, hindi siya expired mercy, hindi siya recycled. Bawat umaga, may bagong awa na naghihintay sa iyo at bagong lakas. Kaya tanong, may mga bahagi ba ng buhay mo ngayon kung saan nahihirapan kang magtiwala sa Diyos? Ano yung isang halimbawa ng faithfulness ni God in the past na nakikita mo, Lord, I can rely on that. Maaasahan ko yung faithfulness mo in the past na magagamit ko ngayon, matili kang faithful. The fact po na humihinga tayo ngayon, it's the sign na ang Diyos ay faithful sa buhay mo at hindi pa siya tapos sa plano niya sa iyo. Panaghoy 3:22 hanggang 23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Ay manalangin, Panginoon, lunis na lunis ngayon. Marami kaming speculation sa SONA and all, sa pending impeachment na dinidinig ngayon. Lord, napakarami namin, Lord, magandang expectation. Sana mangyari, sana ganyan. Pero Lord, ang ultimate
expectation dapat namin, ikaw ay tapat sa anumang pangyayari sa bansa, sa buhay namin at sa mundo. Kaya Lord, ngayon sa kinakaharap naming mga kaguluhan bilang bansa, kaguluhan bilang isang mundo, alam namin Lord na ikaw ay nananatiling tapat sa mga anak mo at dito sa plano mo sa mundo na to. Kaya Lord, kami individual man, personal, ang aming kinakaharap na problema, alam kong nandiyan ka at nananatiling tapat sa mga may karamdaman. Lord, ipuin mo sila ngayon at pagalingin sa kanilang mga pinagdadaanan, sa mga taong salat sa maraming bagay. Lord, i-provide niyo po sila on a daily basis para umasa kami, Lord, araw-araw sa iyo. At sa mga tao, Lord, hirap magpatawad. Bigyan niyo sila, Lord, ng grasya, ng mercy, Lord God, upang mapabilis at mapadali to overlook offense at magpatawad ang walang hinihintay na kapalit. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen indeed. Salamat na marami, Brad, muli sa iyong paalaala sa ating lahat at sa mga takapakinig po ni Brad Jeff, ano po, na mga seniors, super seniors at ating constituency. Good morning po and thank you. Salamat po na marami. Natawa lang ako, batid share ko lang si Nanay Zena Espejo, around 80 plus. Okay. Sabi, nako, Pastor Jeff, ang tangkad niyo pala sa personal. Oo. Ang gwapo niyo pala. Sabi ko, Nay, salamat sa panonood. Hindi ako nanonood. Nakikinig lang kasi malabo na mata ko. Oo. So napakinggan niya lang yung pag-describe na namin sa iyo. Oo nga. Kumbaga. Sabi ko, Nay, sinabi mong gwapo ko, tas malabo po pala mata niyo. Oo. Kahit Ikaw pa na nagkorek, kahit ah. pa paano baka umaaninag ka. Oo. You count your blessings, Pastor, ha? Nakakatuwa, Ted. Napakarami nilang doon, nakabarong, naka-Filipiniana, lahat sinasabi. Kami po'y taga-subaybay ng programa nyo. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po naman ng marami. Pag ganun ba, may yung mga, ayoko na sabihin. May ano kasunod niyan? Hindi, yung mga suot nila. Oo. Anyway, sige. Salamat na marami, Brad, sa iyong inspirasyon na binibigay sa amin lahat dito sa segment na ito ng ating pong programa. Mabuhay, Brad, and we'll catch you tomorrow. Mabuhay, Brad Ted. Happy viewing sa aking kaibigan si Jacqueline Duag. Thank you so much for watching. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And indeed, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. From day one po ng ating program sa True FM, siya po'y atin na pong kapiling hanggang sa ngayon. Salamat na marami sa kanya pong sakripisyo para nga po ihatid ang mensahe, ang magandang balita na ating patnubay at gabay araw-araw. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.